Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 231-232, Side Story. Kabanata 233. Mula noong insidente kay Zhou Kang, hindi nagtiwala si Ye Zuan sa iba. Natatakot siya na may masamang intensyon ng Grand Elder. Kung tutuusin, pareho silang pinangalan ng Zhou. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang tirahan ng Grand Elder at natagpuan ang Song Suijing at Adjudicator Song. Bakit ka nandito? Hindi ka ba lalabas para mag-training? Si Song Suijing, na naglilinang, ay hindi naiwasang magtanong nang makita niya si Ye Zuan. Oo, kaya gusto kitang kamustahin bago lumabas. Lumapit si Ye Zuan at marahang niyakap si Song Suijing. Hindi napigilan ni Song Suijing at isinandal ang kanyang baba sa balikat ni Ye Zuan at mahinang nagtanong, "Anong ginagawa mo?" "Wala lang, para sa iyo ito." Biglang naglabas ng isa pang item si Ye Zuan. Isa itong pares ng crystal clear na hikaw. Masayang kinuha ito ni Song Suijing at isinuot. Medyo nagulat siya at sinabing, "Bakit bigla mo akong binibigyan ng alahas?" "Medyo maganda. Ito ay hindi isang ordinaryong accessory. Ito ay kapaki-pakinabang para sa paglilinang. Dapat mong isuot ito." Casual na paliwanag ni Ye Zuan. Gayunpaman, ang pares ng hikaw na ito ay nagkakahalaga sa kanya ng maraming mga puntos sa paglamon. Ang pares ng hikaw na ito ay may espesyal na porma sayon na maaaring magligtas ng kanyang buhay sa isang kritikal na sandali. 2 beses. Hindi lang iyon, kahit na naubos ang mga hikaw, makukuha pa rin ito ni Ye Zuan. Ito ay kung sakali. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Ye Zuan kung gaano siya katagal mawawala. Walang pag-aalinlangan si Song Suijing at mahinang nagpaalala, bagaman sinabi ni Master na walang gaanong panganib sa kuweba, kailangan mo pa ring mag-ingat. "Gagawin ko," sabi ni Ye Zuan at biglang lumingon. Nasanay na si Song Suijing sa pagkilos na ito. Agad siyang yumuko at hinaplos ang pisngi ni Ye Zuan. Si Ye Zuan ay nalubog din sa mundo ng dalawang tao. Maswerte siya dahil nagkaroon siya ng maganda at cute na fiancé. Gayunpaman, kailangan din niyang maglagay ng dobleng pagsisikap. Hindi lamang niya kailangang pagbutihin ang kanyang sarili, ngunit kailangan din niyang pagtulungan si Song Suijing. "Sige, magtanim ng mabuti dito at hintayin mo akong bumalik." Marahang hinaplos ni Ye Zuan ang ulo ni Song Suijing. Oo, masunarang tumanggo si Song Suijing. Sa totoo lang, gusto niya talagang sumama kay Ye Zuan, ngunit hindi siya sapat. Natatakot siya na maging pabigat siya kay Ye Zuan, kaya maaari lamang siyang manatili sa Soaring Firmament Manor at mag-cultivate ng maayos. Pagkatapos magpaalam kay Song Suijing, bumalik si Ye Zuan sa Heavenly Abode at nagkita sa pasukan. Sa sandaling ito, mayroon ng Soaring Sky Great Pang na naghihintay sa pasukan ng Heavenly Abode. Maliban doon, may 4 pang figure. Sa 4 na figure, ang isa ay si Grand Elder Zhou Yan, ang isa pa ay ang Deputy Alliance Leader ng Divine Prefecture Alliance na si Jiang Liu. Para sa dalawa pa, hindi pa sila nakita ni Ye Zuan. Nang makita ng Grand Elder si Ye Zuan, sumigaw siya, "Sa pagkakataong ito, personal kong ipapadala kayong lahat doon. Pagkatapos nito, maglalakbay ako sa Central Province." Umakyat na ang mga tao mula sa 3 pang prefecture. "Umakyat na kayo." Tumalon si Ye Zuan sa likod ng Soaring Sky Great Pang. "Hayaan mong ipakilala kita. Ito si Ye Zuan." Ngumiti si Jiang Liu at nagpakilala, "Ye Zuan, ito si Junior Brother Xiao An, na ikatlo sa Heaven Leaderboard. Ito si Xin Fei, ika-4 na nireranggo sa Heaven Leaderboard." Panipi, pagbati, "Mga kuya." Nagmamadaling kinuyam ni Ye Zuan ang kanyang mga kamao. Si Jiang Liu ay nasa pangalawa sa Heaven Leaderboard. Ngayong nandito na ang pangatlo, pang-4, at pang-5, may 4 na tao. Napakalakas ni Junior Brother sa murang edad. "Siguradong malalampasan mo kami in the future." Ngumiti ang binata na nagngangalang Xiao An. Para kay Xin Fei, magalang niyang tinanguan si Ye Zuan. Wala siyang sinabi. Tila siya ay isang tao na mas gusto ang katahimikan. "Sige, stop talking nonsense. Bilasan natin." Pagkatapos sabihin iyon, inutusan ng Grand Elder ang Soaring Sky Great Pang na lumipad sa himpapawid at lumipad patungo sa isang tiyak na direksyon. Sa orihinal,
ang misyon ng pagtuklas sa kuweba ay ibinigay sa nangungunang 4 na disipulo mula sa bawat prefecture. Gayunpaman, ang nangungunang disipulo mula sa Heavenly Prefecture, na siya ring chief ng Divine Prefecture Alliance, ay hindi pa nakabalik mula sa Central Province. Si Zhou Dongfang, na orihinal na nasa ika-5, ay itinulak din ni Ye Zuan pababa. Kaya naman, ngayon na si Ye Zuan. Si Ye Zuan ay nasa ilalim ng matinding presyon. Sina Jiang Liu, Xiao An, at Xin Fei ay pawang mga late mortal core na mandirigma, at isang hakbang na lang sila mula sa Earth Core Realm. Samantalang siya, hindi pa niya naabot ang Mid-Mortal Core Realm. Gayunpaman, bukod sa tatlong ito, mayroon pa ring mga tao mula sa Earth Prefecture, Zuan Prefecture, at Huang Prefecture. Sa makatuwid, sa lakas ni Ye Zuan, nagawa niyang may rank sa tuktok ng grupo. Sa pagkakataong ito, lumipad ang Soaring Sky Great Pang sa kabuoang 15 araw. Matapos lumipad sa hindi mabilang na mga bundok, sa wakas ay nakarating sila sa isang lambak. Walang tao, mukhang nakapasok na ang mga alagad mula sa 3 pang prefecture. Sige, makapasok na rin kayo. Ang dating sect master ay personal na nag-explore sa kuwebang ito minsan. May mga banta nga sa loob, pero sa inyong 4, hindi dapat maging problema. Panipi, sabi ng Grand Elder. Grand Elder, saan ang kuwebang ito? Ang ikatlong ranggo na disipulo sa Heavenly Rankang, si Xiao An, ay gulat na tumingin sa paligid, ngunit wala siyang mahanap. Hehe, itong Earth Core Warrior ay medyo sikat sa Central Province 100 taon na ang nakakaraan, ngunit nabalitaan ko na namatay siya higit sa 10 taon na ang nakakaraan. Siyempre, ang kanyang kuweba ay hindi itatayo dito ng walang dahilan. Tingnan mo. Pagkatapos magsalita ng Grand Elder, itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang laslas. Tumagos ang laslas sa isa sa mga pader na bato. Gayunpaman, ang pader na bato ay hindi nawasak. Sa halip, ito ay bahagyang nakabaluktot. Kaya pala, may formation na tumatakip sa entrance. Naunawaan kaagad ni Xiao An. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Jiang Liu na magtanong, "Guro, hindi ba ito ang teritoryo ng Heavenly Yuan Sect?" Haha, tama, ito ang teritoryo ng Heavenly Yuan Sect. Sayang at hindi nila ito natuklasan, kaya maswerte tayo. Habang nagsasalita ang Grand Elder, tinawag niya ang Soaring Sky Great Pang at nagpatuloy, "Sige, kailangan kong bumiyahe sa Central Province para bumili ng ilang forging materials. Kung nakabalik na kayo mula sa inyong pagsasanay, pumunta sa Heavenly Yuan Sect at humiram ng Heavenly Thunder Eagle." Oo, tumango silang 4 bilang paggalang. Pagkatapos noon, sumakay ang Grand Elder sa Soaring Sky Great Pang at umalis. Sige, pasok na tayo. Ang 3 pang junior brothers ng prefecture ay umalis ng isang araw ng mas maaga kaysa sa atin, kaya dapat ay nakarating na sila ngayon. Kung maaantala pa tayo, natatakot ako na wala tayong mahahanap. Pagkatapos magsalita ni Jiang Liu, diretso siyang pumasok sa pader na bato na may nabuong ilusyon. Si Ye Zuan at ang 2 pang sumunod ay sumunod sa kanya. Hindi malaki ang pasukan at kasya lang 2 hanggang 3 tao sa isang pagkakataon. Ang lambak ay walang hangganan, kaya isang himala na nahanap ng Grand Elder ng Soaring Sky Mansion ang lugar na ito. Makalipas ang halos 10 minutong paglalakad, sa wakas ay nakakita na silang 4 ng liwanag. Pagkalabas nila sa daanan, nakita nila ang 4 na sanggang daan sa daan. Sa gitna ng mga tinidor, mayroong isang malaking eskultura. Ito ay hindi bababa sa 30 metro ang taas. Ito siguro ang senior, sabi ni Jiang Liu. Nang makita niya ang mga salita sa paanan ng eskultura, siya ay naliwanagan. Kaya ang senior na ito ay ang sikat na weapon refiner na si Woyang sa Central Province 100 taon na ang nakalilipas. Bukod dito, mahilig siyang magukit. Natatakot ako na ang malaking eskultura na ito ay personal niyang inukit. Ito ay talagang mahusay na ginawa. Kabanata 234. Woyang. So siya yun. Narinig ko na ang senior na ito ay mahilig mag-aral ng arrays at may ilang Zuan Beast puppet. Tila ang mga panganib sa palasyong ito ay ang mga Zuan Beast puppet na ito. Hindi napigilan ni Xiao An na sabihin, "Oo, junior brothers, 4 ang landas dito, maghiwalay na tayo. Baka may makasalubong tayong mga estatwa sa daan."
Sana ay maging maawain kayo at huwag sirain ang mga rebeltong ito, sabi ni Jiang Liu at tumakbo sa isa sa mga landas. Then I'll take my leave. Take care, junior brothers. Tumawid din si Xiao An sa ibang landas. Para sa tahimik na si Xin Fei, tumango siya kay Ye Zuan at umalis. Ngayon, si Ye Zuan na lang ang natitira. Tumingin si Ye Zuan sa malaking estatwa at tahimik na tumayo sandali. Dahil late na siya, bale na late siya ng konti. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa malaking estatwa, ngunit hindi niya moari kung ano ang kakaiba dito. Kalimutan mo na, fair na. Si Ye Zuan ay masyadong tamad na mag-isip. Ngayong okupado na ang lahat ng 300, sa huli na lang niya mapupuntahan. Dapat sabihin na ang tirahan sa kuweba na ito ay pinalamutian na parang isang kastilyo. Maraming mural ng Zuan Beast sa landas, at bawat isa ay malinaw na inukit. May mga pangalan at paglalarawan sa ibaba. Narinig niya na palaging may mga eksperto na walang mga anak at hindi kabilang sa anumang paksayon. Sa makatuwid, magtatayo sila ng tirahan sa kuweba bago sila mamatay at ilalagay ang kanilang mga ari-arian sa loob, tulad ng mga diskarte sa paglilinang, banal na sandata, at kayamanan. Narinig ni Ye Zuan mula kay Jiang Liu na si Wu Yang ay isang weapon refiner, kaya dapat marami siyang materyales at earth weapons. Si Ye Zuan ay labis na interesado sa tirahan sa kuweba na ito. Naglakad si Ye Zuan sa daan, tinitingnan ang mga mural habang naglalakad siya. Ito ay dahil napagtanto niya na ang mga mural ay hindi lamang naglalarawan ng Zuan Beasts. Mayroon ding iba pang mga bagay, tulad ng mga materyales at mga pamamaraan na kailangan upang pekay ng ilang mga armas. Karamihan sa mga taong pumasok ay naghahanap ng mga kayamanan at bihirang bigyang pansin ang mga mural na ito. Ngayon lang, nagkataon na nakakita si Ye Zuan ng mural ng paggawa ng isang talon ng kayamanan sa antas ng Earth. Naitala rin niya ito sa Devouring System, ngunit hindi ito gaanong halaga sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagtakbo pasulong saglit, at medyo iba ang tinatahak na landas. Ang mga mural sa mga dingding ay nawala, at sa kanilang lugar ay mga eskultura ng bato. Kaya ito ay isang taong nakipag-ugnayan kay Wu Yang. Sinabi rin ni Ye Zuan. Hindi na niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagtakbo. Sumunod, na-encounter niya ang una niyang pagbabanta. Ito ay isang itim na leopardo, ngunit hindi ito isang katawan. Ito ay isang pupe na gawa sa hindi kilalang materyal. Umuungol. Ang itim na leopard ay sumugod kay Ye Zuan, ngunit sa susunod na sandali, ito ay hinati ni Ye Zuan sa kalahati. Ang bilis ng isang half-step na Origin Core Realm martial artist. Itinaas ni Ye Zuan ang kanyang kamay at muling hinampas, sinira ang mga umiikot na bahagi sa katawan ng itim na leopardo. Hindi siya naglabas ng anumang armas mula sa simula hanggang sa wakas. Ang core ng itim na leopardo ay nawasak. Lumapit si Ye Zuan dito at kinain ito. 100 million devouring points para sa isa. Tuwang-tuwa si Ye Zuan kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig. Mukhang napakamahal ng material na ito ng itim na leopard. Bagamat wala siyang masyadong devouring points bago ito, pagkatapos makumplito ang forging task, nakakuha siya ng isa pang 70 billion devouring points. Sa paglalakbay na ito sa kuweba, maaaring makalusot siya sa initial mortal core realm. Nagpatuloy si Ye Zuan sa pagtakbo. Mayroong ilang mga palasyo sa landas na ito, at marami ring bahagi ng pupi sa daan. Dapat itong mga bangkay ng mga alagad mula sa iba pang 3 palasyo. Ngunit, karamihan sa mga bangkay ay kinuha ng mga alagad na iyon. Ito ay nagparamdam sa kanya na medyo walang magawa. Sayang, dahil kailangan naming alagaan ang mga alagad mula sa iba pang 3 palasyo, kaming 4 ay nahuli ng isang araw. Lahat ng mabubuting bagay ay kinuha na. Pakiramdam niya ay walang magawa. Mahigit 1 oras na siya rito, ngunit wala siyang nahanap. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla siyang sumimangot. Ito ay dahil naamoy niya talaga ang bango ng dugo. Nasa katawan niya ang bloodline ng myriad beasts, kaya napaka-sensitive niya sa amoy ng dugo. Kinusat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang pool ng dugo sa hindi kalayuan sa kanya. Parang may nasugatan na alagad. Junior na alagad. Biglang, isang pamilyar na boses ang tumunog mula sa likuran ni Ye Zuan. Nanginginig ang katawan ni Ye Zuan. Mabilis siyang lumingon at nakitang may ibang tao sa likuran niya.
Isa pa, medyo pamilyar siya sa taong ito. Siya ang numero 1 sa Earth ranking, si Jiang Yu. Senior na alagad. Bakit ka nandito? Panipi. Labis na nagulat si Ye Zuan. Alam niya na si Jiang Yu ay nasa initial mortal core realm din, ngunit nagawa niyang iwasan ang kanyang sentido at pumunta sa likuran niya. Hehe, kagagaling ko lang dyan. Junior disciple, bakit ang tagal mo? Lumakad si Jiang Yu na may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay at may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumimangot si Ye Zuan at sinabing, tumigil ka dyan. Junior disciple, anong meron? Jiang, tumigil ka. Gusto mo akong lituhin sa isang ilusyon lang na porma sayon. Ngumisi si Ye Zuan. Kinuha niya ang 8 Desolate Sword at nilasla si Jiang Yu. Si Jiang Yu ay nahati sa kalahati. Sa huli, nagsimulang umikot ang kanyang katawan at naging isang itim na leopardo. Anong biro? Si Ye Zuan ay mayroong high-rank formation breaking grandmaster sa kanyang katawan. Maliban kung ito ay isang napaka-advanced na porma sayon, hindi ito makakatakas sa kanyang mga pandama. Higit pa rito, nakumpirma ni Ye Zuan na ito ay isang ilusyon na porma sayon dahil sa kanyang supersonic bat bloodline. Naramdaman niya na papalapit si Jiang Yu nang nakadapa. Lumapit siya at nilamon ang katawan ng puppet. Tapos, tumingin siya sa paligid. Pagkatapos, bigla siyang tumalon at hinampas ng palad niya ang lupa. Bang! Nabasag ang sahig, at isang lilang liwanag ang pumasok sa mga mata ni Ye Zuan. Tamang-tama, mayroong isang pundasyon ng isang illusory formation sa ilalim ng lupa. Mabilis na lumapit si Ye Zuan at sinira ang pundasyon. Pagkatapos, inalis niya ang mga kristal na bato sa loob. Mayroong kabuuang 100 mataas na uri ng kristal na bato, nakatumbas ng 10,000 mid-grade na kristal na bato. Ang isang maliit na ilusyon na porma sayon ay maaari lamang gamitin ng isa bawat araw. Ang 100 mataas na uri ng kristal na batong ito ay maaaring tumagal ng isa pang 30 taon o higit pa, naisip ni Ye Zuan sa kanyang sarili. Bigla niyang naalala na si Wu Yang ay namatay 100 taon na ang nakararaan. Sa madaling salita, mayroong hindi bababa sa 400 mataas na uri ng kristal na mga bato dito bago ito. Pagkatapos, nagsimula siyang umusad muli. 1 oras na naman ang lumipas, pero wala pa rin siyang nakuhang malaki. Hindi siya maaaring mahuli ng 1 araw. Wala siyang choice kundi tumakbo ng mabilis sa isang direksyon. Kailangang mauna siya sa ibang mga alagad. Ang kanyang bilis ay napakabilis. Tinansya niya na sa 16 na tao na pumasok sa kuweba ni Wu Yang, ang kanyang lakas ay tiyak na nasa nangungunang 4. Bukod dito, maaaring hindi siya maging pang-4. Ang 1 oras na pagtakbo ay katumbas ng 2 o 3 oras na pagtakbo para sa iba. Sa kalahating araw lang, nakapasok na siya sa kuweba. Kabanata 235. Hindi ba masyadong malaki ang kuweba na ito? Aabutin ng ilang taon ng isang grupo ng mga eksperto para itayo ang lugar na ito. Tinansya ni Ye Zuan sa kanyang isipan. Kalahating araw na siyang tumatakbo, at sigurado siyang hindi siya nakadalawang beses. Sa kalahating araw lang, nakapatay na siya ng 12 ng mga puppet. Kasama ang mga bagay na nakuha niya ng nagkataon, ang kanyang ani ay lumampas sa 1,000,000 mid-rank na mga kristal na bato. Ngayon, kulang na lang siya ng 1,000,000 puntos. At magagawa niyang lampasan ang 10,000,000 na marka. Kailangang aminin ng isa na ang Sect Master ng Soaring Heaven Mansion ay napaka-mapagbigay. Kung siya mismo ang tutuklas sa kuwebang ito, tiyak na astronomical ang kanyang ani. Ngunit, ibinigay niya ito kay Ye Zuan at sa iba pang 16 na lalaki. Sa sandaling ito, dagandong, isang malakas na ingay ang biglang umalangaw mula sa loob ng kuweba. Talagang hindi yun tunog ng isang ordinaryong labanan. Anong nangyayari? Nagulat si Ye Zuan. Pagkatapos, napagtanto niya na ang tunog ay napakalapit sa kanya. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya patungo sa pinanggalingan ng tunog. Wala pang 1 minuto, nakita niya ang isang napakalaking puppet na may taas na 10 metro na humahabol sa isang binata na nakasuot ng damit ng mga disipulo ng Profound Department. Nang makita ng binata si Ye Zuan, sumigaw siya ng malakas, "Senior Disciple Ye, mag-ingat." Isa itong puppet na maihahambing sa isang mid-mortal core warrior. Tumayo si Ye Zuan at nakaramdam ng ilang sandali. Matapos makumpirma na ang binatang ito ay talagang tao at hindi isang ilusyon, agad siyang sumugod. "Umalis ka na."
Sumigaw si Yezuan sa malalim na boses, pagkatapos ay kinuha niya ang 8th Desolate Sword. Mid-rank Earth-rank Martial Skill, Skybreaking Slash. Ang isang malupit na alon ng Dan Essence ay agad na nilaslas ni Yezuan, na bumubuo ng isang malaking slash. Mabilis na dumaan ang slash sa binata, pagkatapos ay tumama ito sa higanteng Popeye. Pagkatapos noon, lumingon ang binata at nakitang nahati sa kalahati ang higanteng Popeye, at nahulog ito sa lupa. Napakaraming puppet ang napatay ni Yezuan, at mayroon din siyang bloodline ng isang formation breaking master. Madali niyang mahanap ang ubod ng Pormasayon sa loob ng mga puppet na ito at papatayin sila sa isang welga. Bamuka ang bibig ng binata habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Yezuan. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yezuan na ang binatang ito ay miyembro din ng Divine Prefecture Alliance. Makapangyarihan talaga si Kuya Ye. Napatay mo ang manika sa isang hampas, bulalas ng binata. Salamat, Kuya Ye, sa pagligtas sa aking buhay. Ako si Wu Shan. Dahan-daang lumapit si Yezuan, pagkatapos ay sinabi niya, kahit nasugatan ka, isa ka pa ring Divine Core Warrior. Bakit hindi niya kayang talunin ang puppet na ito? Panipi, ubu, tuyong tumawa si Wu Shan at nahihiyang sinabi, napakalakas ng depensa ng puppet na ito. Wala akong Earth grade na sandata. Bagamat kaya kung lusutan ang depensa nito gamit lang ang Earth grade martial arts ko, tiyak na uubusin ko ang lahat ng Jindan essence ko. Nakikita ko. Tumango si Yezuan. Bagamat nagbigay siya ng 10 armas sa Earth grade, tila hindi pa ito na ibibigay ng Soaring Heaven Mansion sa sinuman sa kanilang mga disipulo. Marahil ay iniisip nilang gamitin ang mga ito bilang mga gantimpala. Sa sandaling ito, biglang naglabas si Yezuan ng isang nebula sword mula sa kanyang storage ring, pagkatapos ay sinabi niya, mayroon akong higit sa isang Earth grade na sandata. Junior brother, kung gusto mo, maaari mo itong ipagpalat sa mga bangkay ng mga puppet na iyon. Lumiwanag ang mga mata ni Wu Shan nang makita niya ang nebula sword. He hastily said, "Thank you, senior brother." Pero, 30 lang ang bangkay ni junior brother. Hindi ako sigurado kung sapat na iyon. Tama na, ibigay mo lahat sa akin. Tumango si Yezuan. Ang isang Earth grade na sandata ay katumbas ng 200,000 mid-rank crystals. Kung bibili siya ng isa sa Central Province, aabutin siya ng 300,000 mid-rank crystals. Kahit na ang mga bangkay ng mga puppet na ito ay maaaring ibenta para sa pera, hindi nila naapula ang kalapit na apoy. Nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos ni Wu Shan ang lahat ng bangkay ng mga Popeye mula sa kanyang storage ring kay Yezuan. Salamat po kuya-kuya. Ang napakalaking puppet na ito ay pinatay din ni kuya-kuya. Kuya, makukuha mo rin. Magalang na sabi ni Wu Shan. Hindi nag-atubili si Yezuan at direktang nilamon ang malaking Popeye. Nang marinig niya ang notification sa kanyang ulo ay nagningning ang kanyang mga mata. Paputol ako ng damo. Ang malaking Popeye na ito ay talagang nagkakahalaga ng 10 bilyong DevR points. Sige, maghiwalay na tayo. Ingatan mo ang sarili mo. Matapos masaksihan ang halaga ng malaking Popeye na ito, ayaw na ni Yezuan na manatili pa. Gusto niyang magmadali at patayin ang mga puppet. Sige, nais din ni Wu Shan na lumipat ng mag-isa. Ngayong mayroon na siyang nebula sword, kahit na makaharap niya muli ang napakalaking puppet na ito, mapapatay niya ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla siyang may naalala at nagmamadaling sinabi, "O tama, Senior Kuya, maliban sa aming 16, may iba pang tao sa kuwebang ito na tinitirhan. Sumunod sila sa aming likuran at pumasok. Ibang tao, WHO." Medyo nagulat si Yezuan. Sila ay mula sa Heavenly Yuan Sect. Natuklasan lang nila ang tirahan ng kuweba na ito, sagot ni Wu Shan. Heavenly Yuan Sect. Nang marinig ang pangalang ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. 2 taon na ang nakalilipas, narinig niya ang pangalang ito noong nasa Lianian City siya. Si Lin Zuir, na dating engaged sa kanya, ay sumali sa sekta na ito. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya kung anong uri ng kapangyarihan ng Heavenly Yuan Sect. Ito ang Panginoong sekta sa Southern Region, at narinig niya na mas malakas pa ito kaysa sa Soaring Heaven Mansion. Naiintindihan ko. Salamat sa pagsabi sa akin, Kuya Junior. Tumango si Yezuan, pagkatapos ay umalis siya.
Ang tirahan sa kuweba na ito ay walang may-ari, at nasa teritoryo pa rin ito ng Heavenly Yuan sect. Hanggat walang salungatan ng interes, hindi makikialam si Yezuan sa mga taong iyon. Kung tutuusin, mas mahalaga ang pag-level up. Gayunpaman, ang kanyang mga yapak ay hindi na malayang naging mas mabilis. Hindi niya inaasahan na matutuklasan ng Heavenly Yuan sect ang tirahan ng kuweba na ito. Ngayon, magiging malaki ang kompetisyon. Tinansya niya na kung makakahanap siya ng isa pang dosina ng mga puppet na iyon, makakalusot siya sa initial mortal core realm. Boom! Bago pa man lumiko si Yezuan, nakakita siya ng pangalawang higanteng papay. Nang pumasok ang higanteng papay na ito sa mga mata ni Yezuan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinati ito sa kalahati, isang low-grade earth weapon, isang mid-grade earth martial skill, at ang bloodline ng isang sword emperor. Ang tatlong salik na ito ay nagbigay daan sa pag-atake ni Yezuan na madaling makalusot sa depensa ng higanteng papay. Isa pang 10 bilyong DevR points. Noong nakaraan, sinabi ng Grand Elder na ang tirahan ng kuweba na ito ay walang halaga sa kanya. Sa madaling salita, ang pinakamalakas na bagay sa tirahan ng kuweba na ito ay dapat itong higanteng papay. Sa karamihan, ito ay maihahambing sa isang late mortal core warrior, at hindi dapat magkaroon ng anumang Earth Core Warrior. Bilang resulta, nagsimulang tumakbo si Yezuan nang walang kaunting takot. Sa sandaling ito, nakarating na siya sa pinakamalalim na bahagi ng tirahan ng kuweba. Boom! Isa pang malakas na ingay ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Pero this time, iba na sa dati. Tunog iyon ng nag-aaway. Nagtataka ako kung sino ito. Nagmausisa si Yezuan. Pagliko niya sa kanto, natigilan din siya. Sa pagkakataong ito, hindi lang isang higanteng puppet, 5 sila. Nakakuha ako ng kapalaran. Tuwang-tuwa si Yezuan, ngunit hindi siya agad umalis. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagmamasid. Sa sandaling ito, may 3 tao na nakikipaglaban sa 5 higanteng papay. Ang isa sa kanila ay si Wu Shan, nakakakilala lang ni Yezuan. Kabanata 236. Kaya siya, grabe ang swerte nitong lalaking ito, nakasalubong silang 5 ng sabay-sabay. Ngunit, ang dalawa pa ay dapat na mga disipulo mula sa Heavenly Yuan sect. Panipi, hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng 2 disipulo mula sa Heavenly Yuan sect ng sabay-sabay. Pero, nang makita niya ang 2 lalaki, hindi niya maiwasang magsalubong ng kilay. Ang 2 Heavenly Yuan sect na disipulong ito ay parehong initial mortal core warrior, at pareho silang may hawak na earth weapon sa kanilang mga kamay. Magkasama silang nakikipaglaban sa 3 malalaking papay. Para naman kay Wu Shan, nakakapasok lang sa mortal core realm, siya mismo ang lumalaban sa 2 puppet. Kasuklam-suklam talaga itong 2 lalaking ito, 2 puppet talaga ang iniwan sa kanya. Hindi, sinusubukan ng 2 lalaking ito na patayin si Wu Shan, pagkatapos ay kunin ang kanyang bangkay. Panipi, agad na napagtanto ni Yezuan kung ano ang nangyayari. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palabas. Ngunit, sa sandaling ito, isa sa 2 disipulo ng Heavenly Yuan sect ang sumuntok sa likod ni Wu Shan. Ang suntok ay damapo sa likod ni Wu Shan, na lubhang nasugatan sa kanya. Bumagsak si Wu Shan sa lupa, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Nahirapan na siyang makipaglaban sa 2 malalaking papay, at ngayon, tinambangan siya. Agad siyang naapakan ng isang napakalaking puppet. Ang malaking puppet na ito ay hindi masyadong mabilis, ngunit malakas ang depensa nito, at hindi rin mahina ang atake nito. Sa kanyang 10 metrong taas na katawan, madali niyang natapakan ng isang half-step origin core warrior hanggang mamatay. Si Wu Shan ay isa lamang mortal core warrior na kakapasok lang sa mortal core realm. Bagamat hindi siya mamamatay pagkatapos matapakan, hindi siya malayo sa kamatayan. Damn it! Nang makita ito, si Yezuan ay likas na tumakbo ng buong bilis din, ngunit siya ay huli pa rin ng isang hakbang. Bang! Ang malaking papay ay yumuko at ginawang meat paste ang naghihingalong Wu Shan. Malubha ang kanyang katawan, at maging ang kanyang ulo ay durog. Ang mga yabag ni Yezuan ay huminto habang siya ay natigilan. Ang isa sa kanyang mga kapwa alagad ay talagang namatay sa harap niya. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay nagbuga ng walang katapusang hangarin na pumatay.
Kung hindi dahil sa palihim na pag-atake ng lalaking iyon, makakapit na si Wu Shan hanggang sa dumating. Siya, may isa pa galing sa Soaring Heaven Mansion. Sa oras na ito, napansin din ng maliit na mata na binata na nakalusot kay Wu Shan si Yezuan na nakatayo ilang daang metro ang layo. Nagpakita siya ng nagulat na ekspresyon. Damn it, we were seen, sabi ng isa pang mahabang buhok na alagad sa mahinang boses. Ano ang kinatatakutan mo? Hindi ka kasing galing niya. Kung mamatay ka na lang. Tapusin na natin to at patayin na rin ang brat na to. Ang maliit na mata na kabataan ay walang pakialam kay Yezuan. Nang matapos siyang magsalita, pinutol niya ang isang malaking manika sa kalahati gamit ang dalawang laslas. Ang mahabang buhok na disipulo ay humarap din sa isa. Sa sandaling ito, 3 higanteng puppet na lang ang natitira sa field. Ang maliit na mata na binata ay sumulyap kay Yezuan at natuklasan na si Yezuan ay hindi tumakas. Nagulat din siya at sinabing, "Nako, disipulo ng Heavenly Abode. Don't tell me not." Tulala siya. Habang nagsasalita siya, madali siyang humarap sa isa pang higanteng papel. Nanatiling tahimik si Yezuan at tahimik na nanunood. Matapos ang isa pang 10 segundo, ang huling 2 higanteng puppet ay naputol din sa kalahati. Bagamat hindi natagpuan ng 2 disipulo ng Heavenly Yuan Sect ang core, napilaya na nila ang 5 puppet. Hindi nabanta sa kanila ang 5 baldado na puppet na ito, kaya hindi na sila nagmamadaling sirain ang core. Brat, anong nakita mo ngayon? Matapos ang laban, hindi maiwasang magtanong ng maliit na mata na binata. He's scared silly. Patayin mo na lang siya. Bakit ba ang daldal mo pa? Medyo naiinip ang mahabang buhok na binata. Sige, sinong nagsabi sa kanya na pumunta siya sa maling oras? Nagkataon lang na nakita niya akong palihim na umatake sa patay na lalaking iyon. Nagpakita ng malademonyong ngiti ang maliit na mata na binata at sinabing, gayunpaman, dahil siya ay mula sa Heavenly Abode, maaaring mayroon siyang ilang mga kasanayan. Sabay tayong umatake para maiwasan ang anumang aksidente. Walang pagtutol ang mahabang buhok na binata. Sa isang iglap, inatake nilang dalawa si Yezuan mula sa magkabilang panig. Wala pang 1 segundo, nakarating na sila sa harap ni Yezuan. Sa sandaling ito, nanunuya sila sa kanilang mga puso dahil hindi pa rin kumikibo si Yezuan. Natakot talaga siya sa kalokohan. Pumunta ka sa impyerno. Sumilay sa mga mata ng maliit na mata ng binata ang isang pagpatay na layunin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang bawang sword sa kanang kamay ni Yezuan ay biglang nabasag, agad na nahati sa 8 bahagi. Bawang, wind-killing formation. Whoosh! Itinutok ng maliit na mata na binata ang kanyang espada sa ulo ni Yezuan. Gayunpaman, nang ang dulo ng espada ay tumusok na sa noo ni Yezuan, naramdaman niya ang pagkislap sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos, nakaramdam siya ng pananakit sa braso, hita, baywang, at lalamunan. Ang lahat ng mga bahaging ito ay naglalabas ng malamig na sensasyon. Katutubo niyang sinulyapan ang kanang kamay at nakitang hiwalay na ito sa katawan niya. Napakaayos ng hiwa at wala man lang dugo. Sa sandaling ito, muling kumislap ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, nahati si Yezuan sa kalahati. Magkahiwalay ang itaas na katawan at ibabang bahagi ng katawan niya. Gayunpaman, hindi ang katawan ni Yezuan ang nahiwalay, ang kanyang mga mata ang nahati sa kalahati. Sa madaling salita, naputol ang kalahati ng kanyang ulo. Pagtingin sa katawan ng maliit na mata na binata na naputol sa 12-12 piraso, agad na huminto ang mahabang buhok na dumating mamaya. Nagulat siya saglit, saka siya napaatras. Ang isang tao ay talagang naputol sa higit sa 10 piraso sa isang iglap. Paano ito nangyari? Hindi niya maintindihan. Ngunit, hindi na niya kailangang isipin pa ang mga sumunod na nangyari, dahil ang kapalaran niya ay kapareho ng binata na maliit ang mata, siya ay pinutol sa 12-12 piraso. Bago siya namatay, nakakita siya ng 8 matutulis na talam na lumulutang sa harap ni Yezuan. Kung may ibang tao dito ngayon, takot na takot sila. 2 initial mortal core warrior ang naputol sa isang iglap, at ni Yezuan ay hindi gumalaw kahit isang daliri. Bakit hindi sinagot ni Yezuan ang tanong ng kanyang kalaban? Ito ay dahil ayaw niyang makipag-usap sa isang patay na tao. Sa sahig, mayroong 2 pool ng dugo, at hindi mabilang na mga sirang paa.
Tahimik na lumapit si Yezuan at kinuha ang kanilang mga storage ring at armas. Pagkatapos noon, naglakad siya patungo sa 5 malalaking puppet. Matapos sirain ang mga core isa-isa, nilamon niya ang lahat ng 5 puppet. Sa wakas, naglakad siya sa harap ng patay na si Wu Shan. Junior Disciple Wu, na ipaghiganti na kita, rest in peace. Bulong ni Yezuan sa sarili. Pagkatapos nito, naglabas siya ng puting tela at ibinalot sa bangkay. Inilagay niya ito sa kanyang storage ring, na nagpaplanong ilibing ito ng maayos kapag bumalik siya sa Soaring Heaven Mansion. Wala siyang magandang impresyon sa Heavenly Yuan Sect, at ngayon, mas naging masungit siya sa kanila. Ang Heavenly Yuan Sect at Soaring Heaven Mansion ay maaaring ituring na magkapitbahay, ngunit isang disipulo ng Heavenly Yuan Sect ang pumatay sa isang disipulo ng Soaring Heaven Mansion para sa kanyang pansariling pakinabang. Nagdesisyon na si Yezuan, kung sakaling makita niyang muli ang isang disipulo ng Heavenly Yuan Sect, papatayin niya sila ng walang awa. Gayunpaman, hindi niya alam kung swerte ba siya o malas ngayon. Nang susuriin na niya ang mga singsing ng imbakan ng 2 disipulo ng Heavenly Yuan Sect, isang sunod-sunod na nagmamadaling yabag ang biglang pumasok sa tainga ni Yezuan. Isa ba ito sa kanyang sarili, o ito ba ay isang disipulo ng Heavenly Yuan Sect? Tahimik na tumayo si Yezuan sa kinaroroonan niya. Kung isa itong disipulo ng Heavenly Yuan Sect, papatayin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Kung isa itong disipulo ng Soaring Heaven Mansion, babalaan niya ito, para hindi rin siya mamatay. Kabanata 237. Ang mga yabag ay napakabilis, sila ay hindi bababa sa initial mortal core na mandirigma, at mayroong kahit 2 sa kanila. Nang makita ni Yezuan ang figure na nagmamadaling lumabas mula sa sulok, lumuwag ang kanyang nakakunot na mga kilay. Si Jiang Liu, ang nakatatandang kapatid ni Jiang Yu, ang pumangalawa sa Heavenly Rankang. Ngunit, nang makita niya ang lalaki sa likod ni Jiang Liu, agad na nag-igting muli ang kanyang mga kilay. Ito ay isang tao mula sa Heavenly Yuan Sect. Junior Kuya Ye. Nang makita ni Jiang Liu si Yezuan, bahagyang nagulat din siya. Lalong nagulat si Yezuan. Bakit may kasama si Jiang Liu mula sa Heavenly Yuan Sect? Kaya si Junior Kuya Ye. Agad na tumakbo si Jiang Liu. Ngayon, nag-alinlangan si Yezuan. Tumingin siya sa binata sa likod ni Jiang Liu at hindi maiwasang magtanong, "Senior brother, sino siya?" Ang aking kaibigan, si Shi Hang, ay nasa ika-4 na ranggo sa Heavenly Yuan Rankang. Casual na sagot ni Jiang Liu. Ang Soaring Heaven Mansion ay isa sa 4 na manor sa Heaven, Earth, Profound, at Yellow. Ngunit, ang Heavenly Yuan Sect ay hindi masyadong komplikado. Nahahati lamang ito sa panloob na bilog at panlabas na bilog. Para sa Inner Circle, mayroong Heavenly Yuan Rankang, na katulad ng Heavenly Yuan Rankang. Ang Shihang na ito ay nasa ika-4 na ranggo sa Heavenly Yuan Rankang, na nangangahulugang siya ay ika-4 na ranggo sa lahat ng mga disipulo sa Heavenly Yuan Sect. Pambihira siguro ang lakas niya. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Jiang Liu ang kakaibang ekspresyon ni Yezuan. Tinanong niya, "Yezuan, ano ang nangyari sa iyo?" Tumigil sandali si Yezuan, pagkatapos ay humakbang siya sa gilid at sinabi, "Senior brother? Ngayon lang, 2 tao mula sa Heavenly Yuan Sect ang pumatay kay Junior Brother Wu Shan." Ano? Nang marinig ito, parehong nanginig sina Jiang Liu at Shi Hang. Sabay silang tumingin sa figure ni Yezuan. Sa katunayan, may mga mantsa ng dugo sa lupa, at may hindi mabilang na mga bali ng mga paa sa di kalayuan. Lahat sila ay brutal na pinaghiwa-hiwalay ng isang tao. Junior Brother He, Junior Brother Luo. Dinilat ni Shi Hang ang kanyang mga mata at agad na sumugod. Nagbago ang ekspresyon ni Jiang Liu. Napagtanto niya na may mali. 2 disipulo mula sa Heavenly Yuan Sect ang pumatay kay Wu Shan mula sa Profound Department. At pagkatapos ay pinaghiganti ni Yezuan si Wu Shan sa pamamagitan ng pagpatay sa 2 iyon. At ngayon, nakita ni Shi Hang ang 2 bangkay na ito. "Junior Kuya, anong nangyayari?" Sumimangot si Jiang Liu at nagtanong. Pagkatapos noon, ikinwento ni Yezuan ang lahat ng nangyari nang hindi nawawala ang isang salita. Kalokohan. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang pangungusap, isang malakas na sigaw ang umalangaw mula sa hindi kalayuan. Pagkatapos, walang malay na sinabi ni Jiang Liu, "Fair na."
Tumayo siya sa harap ni Yezuan. Zihang, huwag kang pabigla-bigla. Nagmamadaling sabi ni Zhang Liu. Itong si Shihang na nasa harap niya ay isang sobrang henyo na nakapasok sa Mortal Core Realm. Kung bigla niyang inatake si Yezuan, malamang na mapatay kaagad si Yezuan. Malungkot na tumingin si Shihang kay Yezuan, pinatay ng brat na ito ang dalawa sa mga disipulo ng Sky Yuan sect ko, dapat niyang pagbayaran ang buhay niya. Yung dalawang iyon ang unang naglunsad ng sneak attack, sagot ni Zhang Lu. Who knows if this brat is telling the truth? Who knows, baka pinatay niya ang sarili niyang junior brother gamit ang sariling mga kamay. Si Shihang ay hindi naniwala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kilala si Yezuan. Gayunpaman, naniwala si Zhang Lu sa kanya. Sino si Yezuan? Isang lalaking basta-basta kayang kumita ng milyon-milyong mid-rank na mga kristal na bato. Bakit siya gagawa ng isang bagay tulad ng pagpatay ng isang tao at pagnanakaw ng kanilang mga kayamanan? Ang dalawang disipulo ng Sky Yuan sect na iyon ay walang kabuuang 7 milyong mid-rank na mga kristal na bato, tama ba? Maaaring kumita si Yezuan ng 7 milyong mid-rank crystal stone sa loob lamang ng 3 araw. Bakit niya papatayin ang mga disipulo ng Sky Yuan sect para sa napakaliit na halaga ng pera? Hindi naniwala si Zhang Liu kahit na siya ay binugbog hanggang mamatay. Imposible, hinding-hindi gagawin ni Yezuan ang ganoong bagay. Pinili pa rin ni Zhang Liu na maniwala kay Yezuan. Zhang Liu, umalis ka sa harapan ko, o kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Namilog ang mga mata ni Shihang. Handa siyang pumatay. Gayunpaman, si Yezuan ay nakatayo pa rin doon ng tahimik. Kung hindi lang dahil magkakilala sina Shihang at Zhang Liu, inatake na niya ang isa't isa. Marahil, si Shihang ay naging bangkay na ngayon. Shihang, kung gusto mo siyang hawakan, dadaan ka muna sa akin. Inilabas ni Zhang Liu ang kanyang sandata, na mukhang paprotektahan niya si Yezuan. Kumunot ang noo ni Shihang at nagtanong, sigurado ka ba? Ikaw at ako ay hindi pa talaga nag-away noon. Kung gusto mo talagang lumaban, ako, si Zhang Liu, ay sasamahan ka. Gusto ko ring makita kung ikaw, ang ika-4 na ranggo sa Heavenly Rankang, o ako, ang ika-2 ranggo sa Heavenly Rankang, ay mas malakas. Hindi umatras si Zhang Liu. Sa pagkakataong ito, nag-alinlangan si Shihang. Kilala niya ang dalawang bangkay na. Iyon, pareho silang mga henyo ng initial Mortal Core. Nang pumunta siya upang suriin, nalaman niya na ang dalawang ito ay namatay sa isang iglap. Nangangahulugan ito na may kakayahan si Yezuan na pumatay ng mga initial Mortal Core warriors sa isang iglap. Ngunit nang lampasan niya si Yezuan, naramdaman niya na si Yezuan ay isa lamang Mortal Core warrior. Sa makatuwid, nahulaan niya na si Yezuan ay maaaring isang late Mortal Core warrior, o isang Mortal Core warrior. Isa siyang sobrang henyo na kayang pumatay ng mga henyo na nasa mas mataas na antas ng cultivation kaysa sa kanya. Kung one-on-one ito, hindi siya matatakot kay Yezuan. Ngunit ngayon, naroon si Zhang Liu. Kung biglang naglunsad ng sneak attack si Yezuan sa kanyang pakikipaglaban kay Zhang Liu, siya ay matatapos. Mabuti, napakabuti, hindi ko ito pababayaan. Anak, mas mabuting sundin mo si Zhang Liu, kung hindi, kung makita kita, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Pagkatapos sabihin ni Shihang ang mga salitang iyon, nagmamadali siyang umalis. Pagtingin sa kanyang likuran, nakahinga ng maluwag si Zhang Liu. Nakaibigan niya si Shihang, at nagkaroon siya ng conflict sa kanya dahil dito. Ngunit, si Yezuan ang pinakamalakas na henyo sa Soaring Heaven Mansion, at miyembro din siya ng Divine Prefecture Alliance. Iyon ang dahilan kung bakit si Zhang Liu ay hindi makatayo at manood. Yezuan, iniingatan mo ba ang bangkay ni junior disciple na si Wu Shan? Lumingon si Zhang Liu at nagtanong. Tumango si Yezuan. Itinago niya ang bangkay ni Wu Shan sa kanyang storage ring, ngunit wala siyang storage ring. Buntong hininga, hindi ko akalain na mangyayari ang ganoong bagay. Siguradong hindi hahayaan ni Shihang na magpahinga ang bagay na ito. Who knows, baka magsimula pa siya ng digmaan sa pagitan ng dalawang sekta natin, sabi ni Zhang Liu. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabing, susunod, sumama ka sa akin. No need for that, senior disciple, kaya kong protektahan ang sarili ko. Umiling si Yezuan.
Sa katunayan, hinihintay pa rin niya ang pagdating ni Shi Hang. Bagamat hindi pa siya nakalaban ng Mortal Core Warrior dati, hindi bababa sa 80% sigurado siya na kaya niyang patayin si Shi Hang. Paano yun? Paano kung makilala mo siya? Mabilis na sabi ni Jiang Liu. Hindi naman masama ang swerte ko. O tama, matandang disipulo, mabuti ba kayong kaibigan sa kanya? Tanong ni Ye Zuan. Saglit na nagulat si Jiang Liu, pagkatapos ay umiling siya at sinabing, hindi, nagkakilala lang kami noong nagsasanay kami sa Central Province. Magkasama kaming lumaban noon. Nakikita ko. Tumango si Ye Zuan. Mukhang maaari pa ring patayin si Shi Hang. Why don't you come with me? Kung magkikita talaga tayo, ang gulo. Sinubukan pa rin siyang hikayatin ni Jiang Liu. Ngunit, tumanggi pa rin si Ye Zuan, hindi na kailangan, senior disciple. Sa aking pangangatawan, at isang upper rank movement skill, kahit na makilala natin siya, hindi niya ako maaabutan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Jiang Liu ay natigilan. Si Ye Zuan talaga ay may upper rank movement skill. Ngunit ang hindi niya alam ay nagbibiro lang si Ye Zuan. Kabanata 238. Kung ganoon, mag-iingat ka. Hindi na nagtanong pa si Jiang Liu. Matapos tumango si Ye Zuan, tumalikod siya at umalis, patungo sa ibang direksyon. Pagkaalis niya, nanatili si Jiang Liu sa kanyang kinaroroonan sandali. Nag-aalala siya na biglang tumalikod si Shi Hang at habulin si Ye Zuan. Makalipas ang 10 minuto, tuluyan na siyang umalis. Ngunit, hindi niya hinabol si Shi Hang. Sa halip, tumungo siya sa ibang direksyon. Gayunpaman, pagkaalis niya, biglang lumitaw muli si Ye Zuan. Tumingin siya sa direksyon kung saan umalis si Shi Hang, at nagpakita ng kakaibang ngiti. You're just a late Mortal Core Warrior, how dare you be so arrogant in front of me? Marahil ay pareho ka sa dalawang iyon. Ngayon, ipapadala kita sa impyerno. Malamig niyang sabi sa kanyang isipan, pagkatapos ay sinimulan niyang habulin si Shi Hang. Sa mataas na ranggo na supersonic bat bloodline, hindi niya kailangang mag-alala na hindi niya mahabol ang kanyang kalaban. Bagamat 10 minuto pa lang, nakalusot na si Ye Zuan ng isang beses sa loob ng 10 minutong ito. Ayon, nilamon na niya ang 5 bangkay ng mga puppet, pati na rin ang mga gamit sa storage ring ng 2 lalaki. Nakarating na siya ngayon sa initial Mortal Core realm. Sa ngayon, walang ideya si Shi Hang na may isang Diyos ng kamatayan ang humahabol sa kanya mula sa likuran. Ang pinakagusto niyang gawin ngayon ay hindi ang patayin si Ye Zuan, kundi ang hanapin ang mga disipulo ng Soaring Heaven Mansion. Dahil dumating na ang mga bagay-bagay, hindi na niya kailangang mag-alala pa. Kaya naman gusto niyang tugisin ang mga alagad ng Soaring Heaven Mansion. Sa madaling salita, gusto niyang patayin sila at nakawin ang kanilang mga kayamanan. Dati, narinig niya kay Jiang Liu na 3 lang ang late Mortal Core Warrior mula sa Heavenly Mansion. Ang iba sa kanila ay halos mga early Mortal Core na mandirigma, at iilan lamang sa kanila ang initial Mortal Core na mandirigma. Sa kanyang lakas, ang pagpatay sa sinuman sa kanila na kanyang nakita ay hindi isang problema. Gayunpaman, habang naghahanap pa rin siya sa paligid at nakikinig sa paligid, naabutan na siya ng isang figure. Si Ye Zuan iyon. Natagpuan siya. Si Ye Zuan na nasa likod ni Shi Hang ay nagpahayag ng isang pagpatay na layunin. Ang isang late Mortal Core Warrior ay dapat magkaroon ng maraming kayamanan, at maaaring mayroong mga bangkay ng mga puppet sa kanyang storage ring. Hindi ganoon kadilim ang paningin sa kuweba. Paminsan-minsan, may mga bagay na kumikinang sa paligid. Sa makatuwid, hindi magagamit ni Ye Zuan ang bloodline ng Shadow Leopard para tahimik na lumapit. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi na kailangan ng palihim na pag-atake. Makakalaban lang niya, Shi Hang. Biglang huminto si Ye Zuan sa kanyang kinatatayuan at sumigaw. Hang! Nang marinig ni Shi Hang ang kanyang pangalan, bigla din siyang lumingon. Nang matuklasan niya si Ye Zuan, na ilang daang metro ang layo, agad na nanlaki ang kanyang mga mata. May daan patungo sa langit, ngunit tinanggihan mo ito. Walang pintuan sa impyerno, ngunit pumasok ka. You have guts. You actually dared to take the initiative to look for me. Akala mo ba hindi kita makikilala dahil lang sa nagpalit ka ng damit at nagsuot ng mask? Ngumisi si Shi Hang, ngunit hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay.
Baka si Jianglo ang nagtatago sa likod nila. Nakipag-away lang siya ng magkatabi kay Jiang Liu, kaya masasabing magkakilala lang sila. Sa makatuwid, posibleng pinagnanasaan ni Jiang Liu ang kanyang mga ari-arian at nakipagsabuatan kay Ye Zuan para patayin siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko kasama si Jianglo. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan. Hindi niya tinanggal ang maskara niya. Ayaw lang niyang makita ng iba na pinatay niya si Shi Hang. Hehe, tumawa ulit si Shi Hang. Medyo nalilito siya sa sitwasyon. Gayunpaman, nang makita niya si Ye Zuan na naglalakad palapit sa kanya, kumislap ang kanyang mga mata. Hanggat malapit lang siya, maaari niyang agad na mapatay si Ye Zuan. Kahit sundan siya ni Jianglo, wala itong silbi. Pagkatapos ng lahat, ang daanan na ito ay higit sa 1,000 metro ang haba. Ito ay sapat na mahaba. Dahan-daang lumapit si Ye Zuan. Sa oras na ito, halos 200 metro lang ang layo niya kay Shi Hang. Kung ang huli ay biglang sumabog, aabutin ng wala pang 2 segundo upang isara ang distansya sa zero. Sa pagtingin kay Ye Zuan na puno ng pagpatay na layunin, si Shi Hang ay bahagyang natigilan. Naging marangal ang kanyang ekspresyon habang sinabing, "Don't tell me gusto mo pa rin akong patayin. Kung hindi kita papatayin, sa tingin mo ba nandito ako para mamatay?" Ngumiti si Ye Zuan nang walang pakialam. Sa sumunod na sandali, mabilis siyang sumabog at direktang isinara ang distansya sa loob ng 100 metro. Napakabilis, naglalaro ng baboy para kainin ang tigre. Agad namang nag-react si Shi Hang. Dati, pinatay ni Ye Zuan ang kanyang 2 junior brothers. Talagang hindi ordinaryo ang kanyang lakas, kaya kapag nakita niya si Ye Zuan, palagi siyang nakabantay. "Wag mo akong maliitin." 7/ Isa rin siyang maingat na tao. Matapos maramdaman na hindi ordinaryo si Ye Zuan, direktang gumamit siya ng mid-grade earth-level martial art, naghahanda na agad na patayin si Ye Zuan. 7 laslas ay agad na pumutol sa hangin, sumisipol sa hangin habang sila ay tumangay sa harap ni Ye Zuan. Ang 7 slash ay mula sa napakaliit na anggulo. Kung gusto ni Ye Zuan na gamitin ang kanyang diskarte sa paggalaw para umiwas, talagang mahirap. Kung dati, si Ye Zuan at Shi Hang ay 2 kaharian. Kung sila ay mag-away, hindi niya alam kung siya ay mananalo. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Yuan Sect ay isang puwersang mas malakas kaysa sa Soaring Heaven Mansion. Ngunit ngayon, walang intensyon si Ye Zuan na umiwas. Sky Breaking Slash. Hinawakan ni Ye Zuan ang 8 Desolate Sword sa kanyang kamay at casual na nilaslas. Isang malaking ilaw ng arrow ang agad na sumira sa 7 laslas, at kasabay nito, tumangay ito patungo kay Shi Hang. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Shi Hang. Sa lakas ng kanyang Jindan Essence, gumamit siya ng Earth-level weapon, at mid-grade Earth-level martial art. Paano ito naging posible? Ito na ba ang kakayahan mong patayin ako? Ngumisi si Ye Zuan, mabilis na kumikislap ang kanyang kanang kamay. The Heavenly Star Sword Technique, Falling Stars. 12 ng mga bituin na nakakondensed mula sa Jindan Essence ay bumaril na parang mga arrow mula sa isang busog. "Huwag mo akong maliitin," sigaw ni Shi Hang. Ibinaba niya talaga lahat ng bituin. Dahil sa lakas na ito, tumingin sa kanya si Ye Zuan sa isang bagong liwanag. Gayunpaman, mula sa simula hanggang ngayon, si Shi Hang ay nasa dahado at pasibong ng bugbog. Ayaw ni Ye Zuan na i-drag ito palabas. Maaaring magbago ang mga bagay kung maantala siya, kaya mas mabuting tapusin ito ng mabilis. Bitik. Ang 8 Desolate Sword sa kanyang kamay ay biglang nabasag, nahati sa 8 lumulutang na talam. Sa oras na ito, sumugod na siya sa harap ni Shi Hang. 8 Desolate, Wind-Killing Formation. Inactivate ni Ye Zuan ang Jindan Essence sa kanyang katawan, at ang 8 blades ay nagsimulang umikot ng napakabilis. Napakabilis ng mga ito na kahit siya ay hindi makita ng malinaw. Ang bilis naman niya, paano siya naging mabilis? Nagulat si Shi Hang. Nagmamadali siyang gumamit ng Defensive Martial Art, isang middle-grade Earth-level martial art. Kasabay nito ay mabilis siyang umatras. Ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa bilis ni Ye Zuan sa pagtakbo gamit ang kanyang Jindan Essence. Kung gumamit si Ye Zuan ng Movement Martial Art, hindi siya makakatakas. Ang Sky Yuan Sect ay talagang Sky Yuan Sect.
Bagamat gusto kong matutunan ang lahat ng uri ng mid-grade martial arts, hindi ko ito magagamit sa harap ng mga tagalabas. Kaya, mangyaring mamatay, mabilis na lumapit si Yezuan at naghagis ng isang hampas ng palad. Mid-grade earth-level martial art, Red Flame Palm. Isang higanting nagniningas na palad ang direktang bumasag sa depensa ni Shihang at pinalipad siya ng sabay. Gayunpaman, habang pinalipad, siya, na-control ni Yezuan ang 8 Desolate Swords at umatake. 8 Desolate Wind-Killing Formation, Skybreak. Ang 8 Little 8 Desolates ay inayos ang kanilang mga sarili sa isang drill beat at direktang tumagos sa dibdib ni Shihang, na lumikha ng kasing laki ng palad ng dugong butas sa kanyang dibdib. Kabanata 239. Ang puso ni Shihang ay dinurog. Namatay siya sa isang iglap. Isang late mortal core warrior ang nahulog. Ang Crimson Flame Palm ay nakuha ni Yezuan pagkatapos niyang sumanib sa high-rank Fist Emperor bloodline. Tungkol naman sa 8 Desolate Wind Formation na ito, hindi lang ito umikot sa mataas na bilis ayon sa pinagdaanan nito. Ang isa sa mga galaw nito ay ang Heavenly Charge, at ang isa pa ay ang 8 Desolate Shield, isang defensive formation. Ngunit, ang dalawang galaw na ito ay nakakonsumo ng maraming enerhiya. Ibinalik ni Yezuan ang kanyang core energy sa pinakamataas nito, ngunit ngayon, wala nang gaanong core energy ang natitira sa kanyang katawan. Flop! Bumagsak ang katawan ni Shihang sa sahig. Puno ng gulat ang mukha niya. Sinamantala ni Yezuan ang kanyang pagkabigla para patayin siya. Ang pang-apat na ranggo sa Heavenly Yuan Rangkang ay ganun-ganun lang. Malamig na sabi ni Yezuan sa kanyang isipan. Ngunit, alam din niya na ang dahilan kaya mabilis niyang napatay si Shihang ay dahil sa 8 Desolate Sword. Kung wala siyang 8 Desolate Sword, kailangan niyang lumaban sa isang mahigpit na laban, at pagkatapos ay gamitin ang kanyang kalamangan sa pangangatawan para patayin si Shihang. Lumapit siya at inalis ang storage ring ni Shihang. Pagkatapos, iniligpit niya ang bangkay. Pagkatapos noon, kumuha siya ng Core Energy Recovery Pill at ginamit ito para tulungan ang kanyang Myriad Flower Bloodline na mabawi ang kanyang Core Energy. Sa lalong madaling panahon, makakabalik na siya sa kanyang rurok. Hayaan mo akong makita kung gaano kalaki ang yaman mo bilang ika-4 na ranggo sa Heavenly Yuan Rangkang. Sinuri ni Yezuan ang storage ring ni Shihang gamit ang kanyang Divine Sense. 3 higanteng mga bangkay ng mga puppet, ilang dosenang mas maliliit na bangkay ng mga puppet, 5 earth weapons. Hey, mayroon pang ang isang mid-rank na earth weapon, bakit hindi niya ito ginamit? Hindi napigilan ni Yezuan na tumawa ng malakas. Ang 3 bangkay ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 bilyong devouring points, ang 5 earth weapons ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 bilyon, at ang mid-rank earth weapon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 bilyon. Kasama ang mga materyales na iyon, mayroong hindi bababa sa ilang daang bilyong devouring points. Ngayon lang, pagkatapos kainin ni Yezuan ang lahat ng materyal na iyon, ang kanyang mga devouring point ay umabot na sa 200 bilyong marka. Kasabay nito, nakapasok na siya sa initial mortal core realm. Ngunit, ang mga bagay sa storage ring ni Shihang ay higit pa sa sapat. Kaya, nagpasya siyang kainin ang lahat ng walang kwentang bagay. Itinago lamang niya ang mga armas, materyales, at ilang mga table tasks, dahil maaari niyang magamit ang mga ito sa hinaharap. 300 billion devouring points, hindi mo ba naisip na ang zero na ito ay medyo sobra na? Kung makapasok ako sa late mortal core realm, sigurado akong makakakuha ako ng higit sa 1 trilyon. Nag-isip sandali si Yezuan. Bigla siyang napatingin sa bloodline column at namutla sa takot. Ang lahat ng hindi mabilang na mga zero ay nawala. Sa halip, ito ay pinalitan ng isang bagay na tinatawag na devouring crystal. Kaya ganyan, 1 trillion devour points is 1 devour crystal. Simple lang, hindi ko na kailangang harapin ang napakaraming zero sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Yezuan. Ngayong mayroon na siyang 300 bilyong devour points, maaari niyang bilhin ang halos lahat sa kasalukuyang antas. Sa sandaling ito, Dagandong, biglang isang malakas na dagandong ang nagmula sa daanan. Nagulat si Yezuan. Napagtanto niya na hindi ito tunog ng isang higanteng pupi na nakikipaglaban. Sa halip, ito ay parang isang higanteng pag-ikot ng gear. Sa sandaling iyon, isang ideya ang lumitaw sa isip ni Yezuan.
Mayroon kayang isang uri ng mekanismo sa kuwebang ito. Sa sandaling nag-flash sa kanyang isipan ang ideyang ito, nakita niya ang isa sa mga mural sa paligid niya na biglang nabasag at nagbukas ng bagong daanan. Bumaba ka, kumunot ang noo ni Yezuan. Tinansya niya ang taas. Ang taas ng palasyo ay halos kapareho ng taas ng bangin kaya nahulaan niya na walang pangalawang palapag. Ngunit hindi niya inaasahan na nasa ibaba pala ng kuweba ang ikalawang palapag. Ang Woyang na ito ay hindi lamang isang master refiner, kundi isang master mechanism din. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos, pumasok siya. Ang unang palapag ay dapat may ilang maliliit na bagay. Ang tunay na magagandang bagay ay dapat nasa ikalawang palapag. Napakadilim ng daanan patungo sa ikalawang palapag. Nakipagpalitan si Yezuan ng ilang maliliit na alitaptap na puppet para bigyang liwanag ang daanan sa unahan. Sa ganitong paraan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa isang palihim na pag-atake. Napakahaba at pal-iko-likong daanan patungo sa ikalawang palapag. Naglakad si Yezuan ng mahigit 10 minuto bago siya nakakita ng liwanag. Nakalabas na rin ako sa wakas. Dumaan si Yezuan sa pintuan at pumunta sa isang napakaluwang na lugar. Ang sahig ay gawa sa ginto at jade. Ang nakapalibot na mga pader ay nalagyan ng hindi mabilang na mga gemstones, na nagbibigay liwanag sa paligid. Pumasok siya at nakita niyang lumabas ang mga tao mula sa ibang pasukan. May mga tao mula sa Sky Yuan Sect at Soaring Heaven Mansion. Yezuan, biglang nakarinig ng sigaw si Yezuan. Lumingon siya at nakita si Jiang Yu na tumatakbo palapit sa kanya. Senior Kuya, nagmamadaling sumigaw si Yezuan. Kasabay nito, napatingin siya at nakita niya ang maraming disipulo ng Soaring Heaven Mansion na tumatakbo palapit sa kanila. What's going on? Bakit lahat tayo nagkukumpulan? Tumakbo palapit si Jiang Yu at gulat na tanong. Hindi ako masyadong sigurado. Umiling si Yezuan. Sa oras na ito, lumabas ang mga tao mula sa iba pang mga pasukan, kabilang ang kapatid ni Jiang Yu, Jiang Liu, Xiaoan at Xin Fei. Hindi nagtagal, nagtipon-tipon ang mga disipulo ng Soaring Heaven Mansion. Sa kabilang banda, ganoon din ang ginawa ng Sky Yuan Sect. Gayunpaman, halatang mas marami silang tao kaysa sa Soaring Heaven Mansion. Sa oras na ito, mayroon ng 30 katao ang natipon. 15 people. Naalala ko na dumating ang 4 sa aming 4 na mansyon. Sino pa ba ang nandoon? Takang tanong ni Jiang Yu. Si Wu Shan. Wala dito si Junior Brother Wu Shan. Sumagot ang isang alagad mula sa Profound Department. Sa pagbanggit ng pangalang ito, napatingin din si Jiang Liu kay Yezuan at sinabing, patay na si Junior Brother Wu Shan. Lahat tayo ay nandito. Ano? Patay? Kuya, anong nangyayari? Gulat na tanong ni Jiang Yu. Hindi siya nagulat dahil sa pagkamatay ni Wu Shan, ngunit dahil alam ito ni Jiang Liu. Pag-usapan natin ito mamaya. Walang magawang umiling si Jiang Liu. Dagandong. Matapos magsalita si Jiang Liu, sunod-sunod na ingay ang umalangaw-ngaw. Lumingon ang lahat at nakitang sarado ang entrance na pinanggalingan nila. Nagulat si Jiang Yu at nagmamadaling nagpakawalan ng slash. Gayunpaman, ang slash na ito ay walang epekto sa mga pintuan na ito. Ang kanyang dantian ay agad na nagkawatak-watik ng makipag-ugnayan. Ang tigas ng pinto. Jiang Yu ay nabigla. Sumimangot si Yezuan at nag-obserba sandali bago nagsalita. Ang material ng pintong ito ay hindi karaniwan at may defensive formation. Hindi lang iyon, ang mga pader na bato sa paligid nito ay pareho. Ano? Nang marinig ito, nagulat ang 14 na taong naruroon. Hindi nila sinasadyang inatake ang pinto, ngunit wala itong silbi. Kailangang malaman ng isa na kahit isang Earthcore Warrior ay kailangang umatras kapag nahaharap sa pinagsamang pag-atake ng lahat sa kanila. Mukhang may problema tayo. Lahat ay nag-isip sa kanilang mga puso. Naramdaman din ni Yezuan na hindi pangkaraniwan ang pintong ito, ngunit hindi niya alam kung kayang buksan ni Tianchong ang pintong ito. Ngunit una, kailangan niyang tingnan kung saan ang lugar na ito. Tumingin siya sa paligid. Maliban sa mga disipulo ng Sky Yuan Sect sa hindi kalayuan, mayroon lamang isang bagay na natitira. Sa harap ng pader na bato sa hilaga, mayroong isang malaking rebeltong bato. Nang bumaling ang mata ng lahat sa rebeltong bato na ito, hindi nila maiwasang mapasigaw. Kabanata 240.
Hindi ba ito ang rebeltong bato sa pasukan ng kuweba? Curious na tanong ni Jiang Yu. Tiningnan ito ng mabuti ni Ye Zuan. Ang rebeltong bato na ito ay halos kapareho ng nasa pasukan, ngunit may iba pa sa harap ng rebeltong bato na ito. Isa itong malaking espada na kulay tanso sa kanang kamay nito. Ang rebeltong bato ay mahigit 30 metro ang taas, at ang sandata nito ay mahigit 20 metro rin ang taas. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Ito ay tiyak na isang bagay na mabuti. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ng rebeltong bato ni Wu Yang. Fuck! Nagulat si Ye Zuan, at hindi lang iyon, lahat ng iba pang lalaki ay nabigla kaya nagsimula silang magmura ng malakas. Lahat, isa pang malakas na ingay ang narinig, at nagulat ang lahat. Nagsasalita ang rebeltong bato, at itinataas pa nito ang dakilang espada sa kamay nito. Mag-ingat kayong lahat, maaaring gumalaw ang rebeltong bato na ito. May nagpaalala agad sa lahat. Inilibot ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Kailangan ko bang paalalahanan mo ako? Lahat, ako si Wu Yang, ang may-ari ng kuwebang ito. Huwag kang magtaka, kapag narinig mo ito, patay na ako. Isa lang itong voice recording stone na na-record ko noon pa. Panipi, nang marinig ito, nagkatinginan ang lahat. Lahat sila ay may masamang premonition sa kanilang mga puso. Ngayon, mayroon akong pagsubok dito, at hanggat maaari mong maipasa ito, gagantimpalaan ka ng isang magandang pagkakataon. Ngayon, sigurado akong sarado na ang pasukan na pinanggalingan mo. Nag-set up ako ng mga defensive formation sa paligid ng pasukan at mga pader, at kahit isang Heavenly Core Warrior ay mangangailangan ng ilang oras upang masira ang mga ito. Ako, si Wu Yang, ay isang weapon craftsman, at sa parehong oras, isang formation master. Kung hindi ka pa nakakalusot sa Heavenly Core Realm, iminumungkahi kong sumuko ka sa pagpasok sa pasukan. Panipi, let's cut to the chase. May isang batong estatwa ko dito, at ang kailangan mong gawin ay sirain itong batong rebulto. Kapag nasira mo ang rebultong bato na ito, makukuha mo ang Celestial Green Stone sa loob nito. Tama, ito ay ang Celestial Green Stone, isang kinakailangang material para sa paggawa ng mga heavenly items. Panipi, natagpuan ko itong Celestial Green Stone kung nagkataon, ngunit limitado ang kakayahan ko, kaya hindi ako makakagawa ng heavenly items. Hanggat may sumisira sa rebeltong bato na ito, makukuha nila itong Celestial Green Stone. Kasabay nito, may babukas na tunnel sa likod ko, at babagsak ang kuweba. Kahit isang Heavenly Core Warrior ay madudurog ng higanting batong ito at mamamatay. Sa isang minuto, mag-a-activate ang rebeltong bato, at hahabulin ito ang taong pinakamalapit dito. Gate din itong rebeltong bato ko. Maliban kung ikaw ay isang Heavenly Core Warrior, imposibleng sirain ito. Kasabay nito, magagawa mong makapasok sa Heavenly Core Realm. Panipi, pero, noong ginagawa ko itong stone statue, may 6 na flaws. As long as you find them in order, you will be able to destroy them. Remember, follow the order. Kada 10 minutong gumagalaw itong batong rebeltong ito ay titigil sa loob ng 10 minuto. Kung gusto mong sirain itong batong rebulto, kailangan mong gawin ito habang ito ay gumagalaw pa. Kapag ito ay pa rin, walang mga bahid. Nang marinig ng lahat ang mga boses na ito ay nagpakulo sa kanila sa pananabik. Celestial Green Stone, ito ay talagang isang Celestial Green Stone. Ito ay isang mahalagang material para sa paggawa ng mga heavenly item. Ang Celestial Green Stone na ito ay katumbas ng yaman ng buong kuweba. Kung ibinagsak nila ito, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan ng paglilinang sa hinaharap, at ang pagpasok sa Heavenly Core Realm ay malapit na. Heavenly Core Realm. Ito ay isang kaharian na hinahangad ng maraming tao. Pagkatapos ng lahat, wala sa mga panginoong sekta sa 4 na pangunahing rehiyon ng may Heavenly Core Warrior, at narinig lang nila ito sa Central Province. Anong gagawin natin? 1 minuto na lang tayo. Ang mga disipulo mula sa Soaring Heaven Mansion ay nataranta. Hindi lang iyon, ang lahat ng mga disipulo mula sa Heavenly Yuan Sect ay nataranta rin. Ang stone statue ay maihahambing sa isang Earth Core Warrior, at kahit isang Heavenly Core Warrior ay mahihirapang sirain ito. Maliban kung mahahanap nila ang mga kapintasan,
at kailangan nilang sundin ang pagkakasunod-sunod ng mga bahid, ito ay magiging lubhang mahirap. Sa sandaling ito, isang disipulo mula sa Heavenly Yuan sect ang lumabas at sumigaw, lahat mula sa Soaring Heaven Mansion. Kapag ang rebeltong bato ay nag-activate, sabay-sabay nating sasalakayin ito at hahanapin ang mga kapintasan nito. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Panipi, bullshit, kailangan mo bang sabihin sa amin iyon? Malungkot na sabi ng isang disipulo mula sa Soaring Heaven Mansion. Anong sabi mo? Agad ding lumabas ang isang disipulo mula sa Heavenly Yuan sect. Sa ngayon, nahaharap sila sa isang malakas na kaaway, at ang puso ng lahat ay mabigat. Kung hindi sila nag-iingat, baka dito sila mamatay. Kaya naman naglalabas sila ng galit. Tumigil ka na sa pakikipagtalo. Isang kabataang lalaki mula sa Heavenly Yuan sect ang lumabas at nagsabing, ako si Wang Chuanshan, na ikatlo sa Heavenly Yuan Rankang. Nakapasok ako sa Earth Core Realm kanina. Kapag nag-activate ang stone statue, mapipigilan ko ito. Sa oras na iyon, hahanapin ninyong lahat ang mga kapintasan nito. Nang marinig ito, lahat ng mga disipulo mula sa Soaring Heaven Mansion ay nagulat. Earth Core Warrior, ang Heavenly Yuan sect ay nagpadala ng Earth Core Warrior sa pagkakataong ito. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakibuklat ang pahina. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon silang isang Earth Core Warrior, o kung hindi, sino ang maglalakas loob na akitin ang atensyon ng estatwa ng bato? Sige, mahihirapan ka namin. Agad ding sumigaw si Jiang Liu. Lumipas ang kalahati ng oras, at ginamit nila ang natitirang oras para mapunta sa posisyon. Para naman kay Wang Chuanshan, tumakbo siya sa harap ng rebeltong bato. Ngayon lang, sinabi ni Wu Yang na papatayin ng rebeltong bato ang taong pinakamalapit dito. Sa makatuwid, kapag na-activate ang rebeltong bato, ang aggro ni Wang Chuanshan ang magiging pinakamataas. Isang minuto na lang ang natitira, at ang 12 ng mga taong naruroon ay walang oras upang pag-usapan ang kanilang diskarte, kaya ito na lamang ang kanilang magagawa. 5 segundo pa, sigaw ng isang alagad na magaling sa pagkalkula ng isip. 5, 4, 3, 2, 1, Dagandong. Tunay nga, sa sandaling matapos siyang magsalita, ang estatwa ng bato ay nagpakawala rin ng dumadagandong na tunog. Pagkatapos, nagsimula itong gumawa ng isang malaking hakbang pasulong. Ang hakbang na ito ay hindi bababa sa 10 metro ang haba. Na-activate na ang rebeltong bato, umatake ang lahat. Sigaw ni Wang Chuanshan at agad na nagsimulang umatake. Kapintasan, dahil may kapintasan, nagkaroon pa sila ng pagkakataong mabuhay. Sa sandaling ito, naglabas na si Yezuan ng Earth Tool Bow. Natrap din siya dito, kaya kailangan niyang kumilos. Tiyak na may humipo sa mekanismo. Noong iniimbestigahan ng sect leader ang kuweba na ito, tiyak na hindi niya ito napansin. Magiging scam ito. Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa sa kanyang puso. Iginuhit niya ang kanyang busog at bumaril, ngunit ang kanyang unang palaso ay talagang sumablay. Hindi dahil sa hindi siya nakapuntirya ng maayos, ngunit dahil ang batong estatwa ni Wu Yang ay napakabilis. Ano? Nagulat din si Wang Chuanshan. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo. Earth Core Realm, isa talaga itong Earth Core Realm. Sa kabutihang palad, mayroon siyang kasanayan sa paggalaw ng Mid-Earth Realm, kaya nagawa niyang magbukas ng distansya sa isang iglap. Hindi rin niya nakalimutan ang panuntunang binanggit ni Wu Yang noon, na patayin ang taong pinakamalapit sa kanya. Sa makatuwid, hindi siya naglakas loob na tumakbo ng napakabilis, at mapanatili lamang ang kanyang bilis. Swoosh! Boom! Sa isang iglap, daan-daang pag-atake ang damapo sa rebeltong bato, ngunit ang mga pag-ataking ito ay walang epekto sa rebeltong bato.